Hoy, akala mo ba pupunta ka dito sa aming bahay para mabuhay ng marangya? Isang maayos na handog ay hindi mo man lang maibigay. Tapos magpapakain ka pa dito. Bumalik ka na sa iyong butas at magluto ng pagkain para sa handaan bukas. Hindi namin pinaalagaan ang maparasito sa pamilyang ito. Nang unang gabi nga aming kasal, binuksan ng aking biyanang babae ang pintuan gamit ang kanyang sariling susi na ibinigay ng aking asawa at pumasok ng walang pahintulot. Pagkatapos, ay inihagis niya sa aking mukha ang basahan ng kusina na puno ng mantika at amoy pagkain. Habang tinitingnan ko ang kanyang mukha na walang hiya at walang respeto, hindi ako umiyak tulad ng magababae sa teleserye. Sa halip, uminom ako ng malamig na tubig at ngumisi. Parasito, nakakatawa talaga. Hindi niya alam at malamang hindi niya malalaman kahit sa panaginip na ang townhouse sa Quezon City na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso ang renta, pati na ang lahat ng pinakamahusay na kagamitan sa loob nito ay binili ko mismo gamit ang aking pinakhandang ipon bago kami kasal. Kung akala niya ay libre akong nakikinabang, ipakikilala ko sa kanya kung ano talaga ang kahulugan ng taong walang-wala. Mag-subscribe na kayo at samahan ninyo ako sa panunod kung paano magsusukli ang bida na ating kwento. Nagsisimula na ang lahat. Ang mabigat na belong kasal ay nagpapaga pa rin ng aking likod nang marinig ko ang nakakakili na tunong pagbubukas ang pintuan. Ika-10 araw ng Oktubre, gabi na, at ang townhouse sa Quezon City na ito ay hindi paganap na mainit-init na karamdam pa rin akong ginaw. 20 minuto bago iyon, ang aking bagong asawa na si Marco Reyes ay nagbihis muli, nagsuot ng kurbata, at sinabi sa akin gamit ang parehong labi na walang humpay na nag-isinumpang ang pagmamahal sa akin sa simbahan kanina. Kakain lang ako arroz caldo kasama ang mga kaibigan para sa maliit na selebrasyon. Ikaw muna ang gumagayos gamit. Ayos lang iyon, no? Naniniwala ako sa kanya. Inayos ko pa ang kanyang kolar na natikwas sa hangin. Ngunit ngayon, isang malakas na klik ang tumunog at bumukas ng marahas ang mabigat na pinto. Ang malamig na hangin mula sa labas ay biglang pumuno sa sala at ang aking sutlang duster na kakabitin ko lang ay nanginig. Ang nagsuot ng mataas na takong at pumasok sa aking bagong tahanan ay walang iba kundi ang aking biyanang babae at ang kapatid na babae ni Marco, si Christine. Hindi sila nagsuot ng sinalas para sa mga bisita. Ang masapatos ng biyanan ko, puno nga alikabok mula sa labas, ay tumatapak ng walang kahiyang maingay sa kahoy na sahig na aking pinunasan kahapon ng may pagmamahal. Sinundan siya ni Christine ng malapit, hawak ang kalahating baso ng iced coffee. Ang mamata niya ay paaligid-aligid na tinitingnan ang bawat bagay sa sala parang radar. Ay nako, parang funeral parlor naman dito. Ang malakas at maasim na boses ng biyanan ko ay umalpas sa walang lamang sala. Hindi niya man lang ako tiningnan. Diretso siya sa sofa. Nagawa sa tunay. Nakatat na Italiano na nakakahalaga ng mahigit 100,000 piso. Hinipuan niya ang malambot na balat nito, pinilik ang labi ng may hindi pa kagustong-gustong kilos. Ito na ba ang iyong handog sa aking anak? Kayabang-kayabang ang mababaeng ngayon, akala ko pa naman maayos ka. Ano ba itong kulay ng sofa? Malungkot, parang hindi bagong kasal. At yung ref na iyon nakita ko sa mall nun. Wala man lang dispenser ng yelo. Ganito mo binabalewala ang aming si Marco. Nakatayo ako sa dulong pasilyo patungo sa kwarto. Buong araw akong nakatayo sa heels para salubungin ang mga bisita at halos hindi na ako makatigil sa sakit. Ang aking makamay na kumapit sa pintuan ay kumupas sa puti, bumaha ang mga alaala. 3 buwan bago iyon, dala-dala ni Marco ang aking kamay sa isang mahal na Italianong restaurant sa Bonifacio Global City. Nakmamahal ang mata. Sinabi niya, Isabel, ordinaryong empleyado lang ako ng gobyerno. Wala akong maibigay sa iyo. Kung sasama ka lang sa akin, magiging pinakamasayang tao na ako sa mundong ito. Ngunit ngayon, ang kanyang ina ay nakatayo sa harap ng mga kasangkapang aking binili sa ilang daang gabingang gising at pagtatrabaho at sinasabi niya na hindi sapat ang aking handog. Nanay,
Ang maito ay lahat ayon sa gusto ni Marco. Sinubukan kong sabihin ng may pagpipigil sa boses. Tumahimik ka. Biglang lumiko ang biyenan ko. Matalim at mapait ang mga mata niya habang tinitignan ako ng buong katawan. Lumapit siya sa akin nang halos magdikit ang aming mamukha. Ang dibdib niya ay humihingal ng mabilis, parang nakasala akong hindi mapapatawad. Huwag kang sumagot ng ganyan sa nakakatanda mo. Alam mo ba kung gaano ako kahiya sa harap ng mga kamag-anak? Nagpadala naman ang iba ng cash na libo-libo at kumpletong mahal na bedset at silverware pa. Ikaw, ilang libong piso lang ang iyong pinadala, gayang mahirap. Nagsalita si Christine, hinitit ang kanyang iced coffee ng malakas. Tumunog ang yelo sa loop ng baso. Sabi ko na nga ba, Ate Isabel, empleyadong gobyerno ang kuya ko, iron rice bowl iyon. Ikaw, private company ka, anumang oras maari kang matanggal. Dapat maging magpasalamat ka na pinili ka pa rin ng kuya ko. Hindi ka nagpadalangang maayos na handog, talagang walang respeto. Huminto ang aking pahinga. Nagdilim at nasunog ang loop ko sabay na naging yelo. Private company, dapat magpasalamat. Ang aking taunang sahot ay 3 beses na mas mataas kaysa kay Marco. Para protektahan ang kanyang maliit na pagpapahalaga sa sarili, lagi na akong ang nagbabayad sa mga dati namin. Pinili ko pa ang pinakasimpleng singsing sa lahat ng makikita sa alahas na tindahan. At ngayon, bago pa ako makabawi sa kawalang katwirang ito, may dumating na amoy mantika at nakakasukang bagay na humaba sa hangin at tumabok sa aking mukha. Basahan ito, mada, luma, punong-punong ang mantika at tira-tirang ulam mula sa hindi ko alam kung ilang beses na ginamit. Dahan-dahang dumana ang mainit na tubig mantika sa aking kaliwang pisngi. Sinasamahan ang aking paginog na makeup na ginawa ng profesional na artist ngayong umaga at bumagsak sa aking puting kashmire na damit na giwan ng maruming dumi. Natahimik ang buong mundo. Narinig ko lang ang patak ng basahan at ang kabog ng aking puso. Bumaba ka at magtrabaho. Huwag kang umiyak diyan. Bukas ngang maaga pumunta ka sa palengke at bumili ng 10 ulong ang repolyo. Malapit ng magdal, hindi patapos ang atsara namin. Bukas ang hapon darating ang 20 tao mula sa aming pamilya dito para kumain bago sila dumating. Asine-asinin mo na ang lahat na iyon. Hindi kami nagpapanatili ng taong walang silbi. 10 ulong repolyo para sa isang bagong kasal na babae na hindi paman nakakainon ng mainit na tubig upang nakabaluktot sa malamig na sahig para magasin ng repolyo at magluto ng pagkain para sa 20 tao. Hindi ito pagsubok. Ito ay malinaw na pang-aabuso, isang lantarang pagtatangka na sirain ako mula pa sa unang gabi at gawin akong libreng alipin ng pamilyang ito. Dahan-dahan kong inangat ang kamay at tinanggal ang nakakadiring basahan mula sa aking mukha. Ang magaspang na tela ay nagpainit ng aking balat habang inilalayo. Sa sandaling nakita ko ang mukha ng biyenan ko, punong galit at kayabangan. Lahat ng aking pinagtimpirang galit sa manglup at put ay biglang nagelo sa katinding lamig. Nanay, ang aking boses sa walang lamang pasilyo ay kalmado kahit ako mismo ay nagulat. Sinabi ba ninyong mas magaling si Marco kaysa sa akin, na siya ang gumagawang sakripisyo? O naman, inangat ng biyenan ko ang kanyang baba ng may kayabangan, itinutok ang kanyang ilong sa akin. Ang aming Marco ay nag-isa na naghanap ng pabahay para sa inyo, 4 na milyong piso ang renta, hiniram niya sa bangko para sa inyo. Alam mo kung gaano kabigat ang utang na iyon, at dahil diyan ay nais lang namin na magasin kang repolyo sa magandang bahay na ito. Bakit hindi mo kaya? 4 na milyong piso, hiniram niya. Itong maasalitang ito ay gumapas sa aking isipan tulad ng kalawanging lagari. Isinara ko ang mga mata. Lumitaw ang eksena sa bangko. 3 buwan na ang nakaraan. Ang buong ipon ko sa 7 taon ng pagtatrabaho. Ang aking condominium unit bago kami kasal na ibinenta ko. Lahat ng aking iPhone, mahigit 4 na milyong piso, ay ipinadala ko ng walang pag-aalangan sa account ng may-ari ng bahay. Ang pangalan sa kontratang renta ay malinaw at tiyak, Isabel Santos lang.
Ngunit ang lalaking nangakong buhay at kaluluwa para sa akin hindi lang niya itinago ang katotohanan sa kanyang pamilya, itinaas pa niya ang 4 na milyong piso na iyon bilang kanyang sariling sakripisyong pagmamahal. Nagpanggap siyang bayani sa harap ng kanyang ina at kapatid ang duha ngunit marangyang lalaki na inialay ang lahat para sa kanyang minamahal. At ako, naging parasitong nakikipagsama at tinatanggap ang pagamak. Kahanga-hanga ka, Marco Reyes. Talagang magaling na kawaning gobyerno ka. Hindi ako sumiga. Hindi ako umiyak tulad ng bida sa teleserye. Sa halip, dahan-dahan at may kahinhinan kong kinuha ang tissue at unti-unting pinunasan ang dumi sa aking pisngi. Sa bawat pahid, nadurog ang isa pang ilusyon ko tungkol sa kasal na ito. Itinatapon ko ang marumig na tissue kasama ng basahan sa basurahan. Pagkatapos ay lumiko ako, lumakad patungo sa rack ng susi sa may pintuan at kinuha ang aking bag, isang longchem na regalo ni Marco noong aming unang anibersaryo, ngunit siningil sa aking sariling credit card. Saan ka pupunta? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko tungkol sa repolyo? Narinig ng biyanan ko ang aking kilos at biglang sumigaw, suot pa rin ang heels at tumatakbo para hawakan ang aking braso. Bahagya akong lumayo, iniwasan ang kanyang kamay. Habang tinitignan ang kanyang nagulat na mga mata, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa aking labi, isa na hindi ko kilala sa aking sariling mukha. Nanay, tumingin ako ng diretso sa kanyang nga mata. Bawat salita ay malinaw at tiyak. Kung ang bahay na ito ay inyong iniisip na sa inyong anak, gamitin ninyo ito ng buo. Umaasa akong ang hangin ng 4 na milyong pisong renta nito ay makapagpapahinga sa inyo. Nang matapos ang aking salita, hindi ko natiningnan ang kanyang natigil na muka ni si Christine na nakatayo ng walang malay sa tabi. Binuksan ko ang mabigat na pintuan at lumabas ng hindi na lumingon. Walang hiyang babae, huwag kang lumabas diyan. Kung lalabas kang pintuan na iyon, huwag kang makbalik sa pamilyang Reyes magpakailanman. Ang sigaong biyenan ko ay sumalpok sa pasilyo at ang matalas na boses ni Christine ay sumunod sa kanya. Hindi ako tumigil sa paglakad. Pinindot ko ang pababa na buton ng energy elevator. Nang magsara ang pintuan ng elevator, ang mga sumpa at pagmumura ay biglang naging gaya ng mga bagay sa ibang mundo, ganap na naputol. Ang gabi ng Quezon City. Ang malamig na hangin ay mariing humampas sa aking pisngi. Lumabas ako ng mabilis mula sa gusali at nagtuloy sa isang 2-4-hour coffee shop sa kanto. Nang itulak ko ang pintuan ng salamin, mainit na hangin ng aircon ang sumalubong sa akin, ngunit ang lamig na nakarating na sa aking mabuto ay hindi maaring matunaw. Isang iced coffee po, maraming yelo. Tinanggap ko ang kape, humanap ng sulok na upuan, at umupo. Kumagat-kagat ako ngang yelo. Hayaang ang kalamig na iyon ay bumaba sa aking lalamunan hanggang sa tiyan para puwersahang payapain ang aking nagnangalit na sikmura. Kinuha ko ang aking smartphone. Ang maliwanag na ilaw nga screen ay kumisap sa aking walang ekspresyong mukha. Hindi ako tumawag kay Marco para magtalo. Ang pinakahusay na ginagawa ngang mamang aabuso ay gawing itim ang puti, huminging libong paumanhin at balutan ang kanilang pagiging makasarili. Ang kailangan ko ngayon ay hindi paliwanag kundi aksyon. Binuksan ko ang aking contact list at hinanap ang numerong ginamit ko nung lumipat kami noon. Magandang gabi po. Santos Premium Movers po ito. Ang maayos na boses mula sa kabilang linya ay marinig kong sumagot at ang aking boses ay kalmado gaya ng nagtatanong tungkol sa panahon bukas. Kailangan ko ng VIP emergency service ngayon din. Ang address ay, binigay ko ang address at numero ng unit. Ngayon din, wala akong pakialam sa gastos. 3 beses na bayad kasama ang night rate at rush fee. Isang kahilingan lang ang mayroon ako. Sandaling itinaas ko ang tingin ko sa bintana. Tinitignan ang gusaling iyon na nagniningning sa malayo. Lahat ng aking gamit sa loop nga, unit na iyon walang matitira. Mula sa ref, sofa, matres, bide sa banyo, hanggang sa mga palayok at pinggan sa kusina bawat isa. Walang matitira sa loob maliban sa mga dingding. Pagkatapos ng tawag, pinindot ko ang numero ngang may-ari ngang bahay.
Maraming tunog bago sumagot ang gontok na mayari. Hello? Ito ba si Isabel Santos? Bakit ka tumatawag ngayong gabi? Pasensya na po sa oras, sabi ko sa pinaka-profesional na tono. Si Isabel Santos po ito, ang tanan ng inyong unit sa Quezon City. Dahil sa personal na dahilan, opisyal kong ipinapaalam ang pakanselang kontrata simula ngayong oras. Ang kontrata ay nasa aking pangalan lamang. Ang multa ay ibawas na lang sa deposito. Ang natitirang 4 na milyong piso ay ibalik ninyo sa aking account sa loob ng takdang panahon ayon sa batas. Ang may-ari nagising bigla ay walang tigil na nagtanong. Mayos kong sinabi ang aking kahilingan. Sinabi na magpapadala ako ang opisyal na sulat bukaseng umaga at nagpaalam. Pagkatapos ng lahat ng ito, sumandal ako sa upuan at huminga ng malalim. Sa oras na iyon nagpadala ng notification ng aking smartphone. Maraming transaction alerts ang sunod-sunod na dumating. Ang malalaking halaga. Alam ko nang si Christine gamit ang aking credit card na nakakonekta sa account ni Marco ay bibili sa mall ngayong gabi bilang paghihiganti. Sige, bumili ka pa. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Ang bawat sentavo na iyong gastusin ang gayon ay magiging lubid na magpupigil sa inyong league bukas. 2:00 ng madaling araw, 3 malalaking truck ng movers ang tahimik na huminto sa ilalim ng gusali. Isang malaking crane truck ang dahan-dahang umakyat sa dilim at tumpa na dumaong sa balcony ng aming unit sa ika-6 na palapag. Dahil malinaw na tenant ako at hawak ko ang lahat ng resibo ng bawat kasangkapan at kagamitan, sinuri nga manggagawa ang aking ID at madokumento, at pagkatapos ay nagsimulang galaw ang lahat ng may kahusayan. Tulad ng masundalo, gumalaw sila ng makakasama. Ang sofa na katatat na Italiano ay nakabalot ng proteksyon sa loob ng ilang minuto. Ang ref ay maingat na inihiwalay. Kahit ang mga kurtina na nakakahalagang mahigit 20,000 piso ay isa-isang tinanggal. Nakaupo ako sa coffee shop at pinanonood ang lahat sa pamamagitan ng aking smart home app. Sa screen, ang punong gamit na kwarto ay dahan-dahang naging walang laman. Ang mainit at magandang bagong tahanan ay, sa loob lang ng 2 oras ay, ninakaw ang lahat nitong buhay at kulay. Puting-puting dingding na may bakas ng mga larawan. Walang buhok, walang alikabok sa sahig. Nang lumabas na ang huling manggagawa matapos tanggalin ang bidet sa banyo, pinindot ko ang remote control button sa app. Nais ba ninyong baguhin ang password ng pintuan? Nang walang pag-alangan, pinindot ko ang confirm at naglagay ng bagong kombinasyon ng numero na wala kahit anong kaunayan kay Marco Reyes. 4:00 ng madaling araw, isang 5-star hotel sa Makati. Sa mainit na shower ay hinugasan ko ang nakakasukang amoy ng basahan mula sa aking katawan. Nagbihis ako ang malambot na robeng hotel, nagbuhos ang malamig na tubig na punong yelo at komportableng umupo sa sofa. Sa malaking TV sa dingding, pinalabas ko ang live feed ng maliit na home camera na nakalagay sa may pintuan ng aming unit. 5:15. Ding! Bumukas ang pintuan ng elevator. Sa screen ay lumitaw ang 3 malabong figura. Si Marco ay namumula ang mukha, kalahati na ang kurbata at ang buong katawan niya ay amoy bulalo at alak mula sa isang murang kainan. Nakasandal siya sa balikat ng kanyang ina sa isang kamay at sa kabilang kamay ay nagahanap sa bulsa. Ang biyenan ko at si Christine ay puno ng malalaking shopping bags na may maliwanag na logo ng kilalang brand at ang mga mukha nila ay puno ng ngiting mapagtagumpay. Kuya, nakita mo ba kung gaano kagahaman ang ekspresyon niya nang umalis siya kanina? Sino ba naman siyang inisip anak ng mayayaman? Si kuya naman ang nag-alay ng lahat para sa kanya. Tapos ganyan ang ugali niya. Inilabas ni Marco ang kanyang kamay at hinawakan ang keypad. Maingat niyang pinilit ang numerong kapanganakan ng kanyang ina. Babe. Isang matalim na error sound. Kumiskis ang pulang ilaw sa madilim na pasilyo. Natigil si Marco. Nag-isip siya na maling numero ang napindot dahil sa alak, kaya huminga siya ng malalim at maingat na pinindot ulit. Isang numero sa bawat oras, ganun pa rin ang error sound. Bakit ganyan yan? Sira ba ang pintuan? Ang biyenan ko ay lumapit na may inis. Nalimutan mo ba ang password?
Kaarawan ko daw yun, di ba? Hindi yun, si Marco ay medyo nagising na at simulan nansi. Kensing, kanda, pindutin ng paulit-ulit ang lahat ng kombinasyong naisip niya. Kaarawan niya, kaarawan niya. Araw ngang kanilang unang date. Lahat ng pinindot niya ay walang katuturan, paulit-ulit na error. Binagong-gago niyan ang password, di ba? Sa wakas, naunawa ang si Marco ay biglang namula ng higit pa sa kanyang dating mukha. Ang kanyang paa ay bumaksak nang malakas sa pintuan, ang buong pasilyo ay umanik sa malakas na tunog. Buksan mo, Isabel, buksan mo agad ang pintuan. Napakalakas mong loob, ito ang aking bahay. Bukas ang password ko sa sarili kong bahay. Alam mong mayroon kang kakawin bukas, makaplay ka, nakdiborsyo. Maksisisi ka. Sa labas ng pintuan, ang kanyang masigaw ay gaya ngayop na nawalan ng isip. Kuya, tumigil ka na, malalaman ng kapitbahay. Hinawakan ni Christine ng may takot ang kanyang damit. Anong matatakutan ko doon? Ito ang aking bahay. Itinapon ni Marco ang kamay ng kanyang kapatid at sumigaw sa kanyang ina. Nanay, sandali lang. Tatawag akong locksmith ngayon, bubuksan ko ang butas ng pintuan na ito at ilalabas ko ang babaeng iyon para lumuhod sa harap mo. 20 minuto pagkatapos, isang antok pa ring locksmith ang dumating na may gamit. Kinuha niya ang malaking bayat sa gabi, sinuri ang ID ni Marco at inilabas ang electric drill. Sinayang ang mamahaling pintuan. Ang maingay na pagkasirang kandado ay pumunit sa katahimikan ng pasilyo. Marahas na binuksan ni Marco ang pintuan at tumalon papasok nang hindi man lang naksuot ng sinelas. Isabel Santos, mag-impake ka na ng gamit, at biglang natahimik ang kanyang sigaw. Sa TV screen, sa pamamagitan ng maliit na backup camera na natira sa sulok ng sala, malinaw ko silang nakita, tatlo sa kanila, nagyayelong katulad ng mga estatwa sa pintuan. Wala na ang maliwanag na sala. Wala na ang malambot na sofa na katad. Wala ang malaking ref. Kahit ang mga kurtina sa bintana ay wala na, ang bukas na bintana ay nagpapasok ng liwanag ng pasilyo na nag-ilawan sa sala na parang isang bagong gusali na hindi pa nitatapusin. Walang laman, tahimik at walang buhay. Ang gisapatos ni Marco ay dumapos sa hubad na saig, gumagawa ni walang laman na tunog na resonancy. Nakatayo siya nang hindi gumagala. Nakatingin sa puting dingding kung saan dati nakabitin ang malaking TV. Doon ngayon ay isang socket lang ang natira. Anong nangyari dito? Ang shopping bag ng biyenan ko ay tumalon mula sa kanyang kamay at bumaksak sa sahig. Pumasok siya ng dahan-dahan sa sala, paaligid-aligid tumingin. Saan ang makasangkapan? Saan ang ref? Ang aming sofa na nakakahalaga ng 150,000. Ang boses ng biyenan ko ay nanginig, at sa lalong madaling panahon ay naging isang maingay na sigaw. Diyos ko po, ninakaw tayo, ninakaw ang aming bahay. Marco, tawagan ang pulis, tawagan na ang pulis. Siguradong ginawang babaeng iyon, ninakaw niya ang lahat ng aming gamit. Ang biyenan ko, nawalan ng lakas sa mga hita, ay bumaksak ng malakas sa malamig na semento at nilampasan ng 2 kamay ang sahig, sumisigaw ng tumitili. Si Marco, ganap nang nagising mula sa alak, ay namutla ang mukha, agad na kinuha ang smartphone at tinawagan ang pulis. Hello, pulis po, ninakaw ang aming bahay, ninakaw ang lahat ng gamit namin. Ang address ay yung babae, kinuha niya lahat ng aking ari-arian, pakihuli siya. 15 minuto pagkatapos, dumating ang 2 pulis. Komportable akong bago nakposisyon sa sofa ng hotel at bahagyang itinaas ang volume ng TV. Huwag ninyong hayaang makalaya ang babaeng iyon. Magnanakaw siya, ninakaw ang aking anak, ang 4 na milyong pisong renta ang bahay na ito, at kinuha ang babaeng iyon ang lahat ng gamit. Ang biyenan ko, nang makita ang mapulis, ay dumapo sa kanila tulad ng humahol sa pilipit na lubid. Itinuturo ang walang alikabok na walang lamang kwarto habang umiyak. Ang batang pulis ay tumingin sa paligid ng may kunot na ang walang lamang kwarto ay halos maaliwalas na malinis, pagkatapos ay tumingin kay Marco. Ginoong Reyes, ito ba talaga ay isang kaso ng pagnanakaw? Kung kinuhang asawa ninyo ang magagamit mula sa kanilang sariling bahay, ito ay isang civil matter o usapin ng pamilya, karaniwan ay hindi.
Ito criminal theft. Ano ang civil matter? Ang lahat ng gamit na iyon ay binili ko. Ang 4 na milyong piso na renta na apartment na ito ay pera ko lahat. Si Marco ay nagtaas ng boses ng may kahihiyang nagtatangkang itago ang malaking takot sa loop niya. Sa oras na iyon, ang smartphone ko sa ibabaw ng coffee table ng hotel ay biglang nagliwanag. Isang hindi kilalang numero na may lokal na area code. Pinindot ko ang sagutin, sabay na pinagana ang record. Hello? Ito ba si Isabel Santos? Dito sa Quezon City Police Station ito. Nagbibigay kaming tawag dahil ang asawa ninyo, si Marco Reyes, ay nagulat na kinuha ninyo ang lahat ng gamit mula sa unit ng walang pahintulot niya. Totoo ba ito? Pulis po, kinuha ko ang aking baso ng tubig at malumanay na iginiling. Ang aking boses ay marinig ng lahat sa loob ng unit sa pamamagitan ng speaker ng pulis. Una, si Marco Reyes ay hindi pa ang aking legal na asawa. Hindi pa kami nagpapakasal sa civil registry. Pangalawa, ang kontratang rentangang unit na iyon, pati na ang bawat resibo ngang bawat kasangkapan at kagamitan sa loob nito ay nasa pangalan ko, Isabel Santos lamang. Nagsimula na akong mag-abiso sa may-ari ngang bahay tungkol sa pakanselang kontrata. Sandaling huminto ako, binalikan ang hininga sa kabilang linya, at nagpatuloy. Inilipat ko lang ang aking personal na ari-arian sa isang gabi. Anong batas ng Republika ng Pilipinas ang nilabag ko? Ilang segundong katahimikan, pagkatapos, ang boses ng pulis ay lumipat kay Marco malamig at formal. Ginoong Reyes, nakumpirma na namin. Lahat ng resibo at kontrata ng renta ay nasa pangalan ni Isabel Santos. Kinuha lang niya ang kanyang sariling ari-arian. At kakatatawag pa lang ng may-aring bahay ang kontrata ay nakansela na, kaya kinakailangan ninyong lisanin ang lugar bago mag-umaga bukas. Sa TV screen, ang pagmumukha ni Marco ay biglang nagbago mula puti papuntang gabo. Natitisod siyang umurong, ang mga mata ay malawak at naniniwalang hindi pa rin. At ang biyenan ko na nakaupo sa sahig sa sandaling naunawaang ang sitwasyon, biglang niliko ang ulo niya at tinahimik na tiningnan ang kanyang anak. Pulis, yata okay na ang lahat, magbabayad na kayo ang inyong trabaho. Magandang gabi po. Bago ko tapusin ang tawag, ang biyenan ko sa screen ay nagsimulang kumamot ng semento ng walang kontrol. Dahan-dahan ko itinapat ang baso at ang yelo ay nagbigay ng malinaw at magaan na tinkle sa salamin. Sa TV screen, ang mukha ng biyenan ko noon ay puno ng kayabangan at kasamaan ay ngayon ay nayayelong sa pinakakatawa-tawang anyo. Ang makalamnan ng mukha niya ay nakakrampa ng walang kontrol. Sa matinding pagkabigla, ang makulubot sa paligid ng kanyang mga mata ay lumalalim. Ang babala na lisanin ang lugar bago mag-umaga ay tulad ng kalawanging martilyo na durog sa kanyang hungkag na kayabangan. Dahan-dahan ang kanyang malabong mga mata ay lumipat 1 milimetro sa bawat oras hanggang sa tumibok ng tuwid sa mukha ni Marco. Marco, ang boses ng biyenan ko ay nanginig tulad ng tuyong sangang kahoy bago masira sa bagyo. Ano ang sinabi ng pulis? Ang kontratang renta ay nasa kanya, ibig sabihin niyan. Ang 4 na milyong piso ay sarili mong hiniram mula sa bangko. Yan ang sinabi mo sa akin. Yan ang sabi mo, ito ay iyong bahay. Si Marco ay tigas ang katawan sa kung saan siya nakatayo. Ang noo niya ay basang pawis. Sa gitna ng malamig na gabing Disyembre, ang likot ng kanyang polo ay basa na basa. Bumukasara ang kanyang labi, ngunit wala siyang masabi. Nang madurog ang kasinungalingan, wala nang natirang hiya, puro kapahamakan na lang. Ang tingin ng biyenan ko ay dahan-dahan na bumaba hanggang sa natigilan sa kamay ni Christine. Hawak nito ang isang malaking shopping bag na may malaking logo nga Hermes, ang mabiniling gamit mula sa aking credit card ilang oras na ang nakaraan. Gago ka talaga. Biglang sumiga ang biyenan ko ng isang kakilakilabot na iyak. Dumukwang siya kay Christine, hinakaw ang mabigat na shopping bag at buong lakas na itinapon ito sa ulo ni Marco. Ang makapal at matigas na kahon sa loob ng bag ay tumpak na tumama sa kanyang temporal, isang mabibigat na tunog. Si Marco, walang pagkakataong umiwas, ay bumaksak tulad ng tuta na naputol ang gulugod sa hubad na semento at dumulas ng malayo. Kuya, sumigaw si Christine at binitawan ang kanyang iced coffee.
Ang brown na kape at yellow ay bumaksak ng maingay sa dungis na sahig. Parang kulay kanilang kababaang loob na nadurog. Ang dalawang pulis sa pintuan ay tinitingnan ang lahat ng ito ng may pagamak at kawalang pakialam tulad ng nagmamasid sa dalawang ipis na nakakagat sa basurahan. Hindi man lang sila pumagitna. Komportable akong nakaupo sa malambot na sofang hotel, dahan-dahang nilunok ang malamig na tubig. Ang malamig na iyon ay bumaba sa aking lalamunan at doon ay ginaw nito ang huling bahaging ang init na natitira sa aking puso mula sa 8 taon ng pagmamahal. Kinuha ko ang remote at pinindot ang power button. Naging ganap na dilim ang screen at ang kanilang mga siga at pag-away ay ganap na nahiwalay mula sa aking mundo. Kinabukasan, ang langit ng Maynila ay parang natatakpan ng makapal na ulap walang sinag ng araw. Ang smartphone ko sa ibaba ng bedside table ay nag-vibrate ng maingay. Si Marco Reyes ang pangalan sa screen. Hindi ko agad sinagot. Tahimik lang akong nakaupo sa gilid ng kama. Pinanonood ang phone na dahan-dahang gumagalaw sa makinang na ibabaw ng mesa habang nagtatampok ng malakas na vibration sa malawak na suite. Isang beses, 2, 3 tumigil ang vibration at pagkatapos ng 2 segundo ay muling nagsimula ng tulad ng baliw. Iniunat ko ang kamay ko. Ang madulo ang aking nga daliri dahil sa pagod ng gabi ay namuti. Muna ko pinindot ang record button kumpirmahin ang pula na tuldok na kumikisap sa regular na agwat bago maingat na i-swipe ang sagot at i-switch sa speaker. Hindi ako nagsalita. Nakinig lang ako. Isabel, nasaan ka? Nakatanggap ka ng tawag diba? Ang boses mula sa kabilang linya ay paos, nanginginig, at punong artipisyal na kababaang loob at pakikiusap. Ibang tao, na siya, mula sa nagmamajabang na empleyado NG gobyerno na pinagmamalaki NG miga kamag-anak sa kasal kagabi. Nanatili akong tahimik. Mahal ko, mag-usap tayo ng mahinahon. Alam ko galit ka, pero alam mo naman ang ugali ng aking ina walang pinag-aral, probinsyana, medyo lumang pag-isip. Anong mapapala natin sa pakikipag-away sa matanda? Kinuha mo ang lahat ng gamit sa bahay at lumabas ka alam ngang buong kapitbahayan ngayon. Nilunok niya ang laway, pagkatapos ay nagpatuloy sa tono na sa tingin niya ay nakakaantik. Isabel, kumilos kita ng ganyan para protektahan ang iyong dangal. Isipin mo kung malalaman ng aking pamilya na ikaw ang nagbayad ng 4 na milyon, ano ang isipin nila sa iyo? Magsasabi silang matapang na babae ka, na naagaw ang kapangyarihan ng asawa. Sinabi ko sa kanilang ako ang nagbayad para mabigyan ga dignidad ang ating relasyon. Ibalik mo ang magagamit. Kapag umuwi ka, palaluhuin ko ang aking ina at ipapaupo siya at hihilingin ko sa kanya na huminging ang tawad sa harap mo. Sapat na yan diba para maprotektahan ang iyong dangal. Lumitaw ang isang ngiti sa sulok ng aking labi. At sa oras na iyon, tulad ng isang nasirang pinto na marahas na nabuksan, nagbuhos ang lahat ng alaala. 2 taon na ang nakaraan. Nang nayangat ako bilang senior data analyst, dinala ko ang aking bagong business card at gustong mag-celebrate ngunit ang mukha ni Marco nang makita ang numero ng aking bagong sahod ay biglang naging madilim. Nang gabing iyon sa isang simpleng restaurant sa Katipunan habang iniinom ang beer, itinudla niya ang kanyang tinidor sa aking ilong at sinabi, Isabel, anong kwento ngang malaki kang kumita? Kung mataas ang kinikita ngang babae, masama yun para sa asawa sisirain nito ang ego ngang lalaki. Kapag nag-usap tayo sa harap ng aking mga kamag-anak, itatago mo ang iyong sahod. Huwag mong ikahiya ang aking trabaho bilang empleyado ng gobyerno maging mapagkumbabang asawa ka. Huwag magpakita ng kayabangan. Mula sa gabing iyon, para protektahan ang kanyang nababagsak na pagpapahalaga sa sarili bilang lalaki, lahat ng gastos sa dati ay ako ang nagbabayad. Ang kanyang barong ay gamit ang aking bonus. Kahit sa pagpreprepara na kasal, itinako ko ang aking balanse sa bangko para hindi siya minus. At ngayon ay may kapal parang sinasabi niya na ginawa niya ang lahat ng iyon para sa akin. Marso sa wakas ay nagbukas akong bibig. Ang aking boses sa malawak na kwartong hotel ay walang anumang emosyon kalmado tulad ng pagbabasa ng data report.
Hindi tayo legal na mag-asawa. Hindi pa tayo nagparehistro sa civil registry. Batas-batas, perpektong estranyo tayo. At kahit sa de facto na basehan, nang ang basahan ay humampas sa aking mukha kagabi, ito ang kasal na yon ay ganap na natapos. Isabel, hindi mo maring. Ang kapatid mo ay gumamit ng aking credit card na nakakonekta sa account mo para bumili ng halos 200,000 piso sa mall kagabi. Walang awang pinutol ko ang kanyang boses. Kanina umaga, nakiusap na akong itigil ang transaksyon at i-freeze ang card sa bangko. Ang bawat salita ko ay tulad ng mahusay na scalpel na nagputol ng lahat ng kanyang rutang pagtakas. At ang para maprotektahan ang iyong dangal na dahilan mo itago mo mabutian, gamitin mo yun sa harap ng hukom, abangan mo ang summons mula sa korte. Pagkatapos ng aking mga salita, hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na magsalita pa pinindot ko ang end call button. Isa-isa kong hinarangan ang kanyang numero, ang numero ng kanyang ina at ang numero ni Christine. Sa wakas, naging tahimik ang mundo. Hapon ng araw na iyon, isang kilalang law firm sa Ayala Avenue, Makati. Nakaupo ako sa VIP lounge ang isang firm na dalubhasa sa family law at civil cases. Ang bangongang sariwang kapa at natatanging amoyng premium na leather sofa ay lumulutang sa hangin. Sa labas, ang unang ulan ng Disyembre ay walang awang bumubuksok sa malaking bintana. Sa harap ko ay nakaupo si Abogado Ana Reyes, kilala sa buong industriya bilang walang luha at walang awa pagdating sa ganitong kaso. Itinulak niya ang kanyang ginturimot na salamin at maingat na pinag-aralan ang makapal na bunton ng dokumento. Isabel, ang maebidensyang dala ninyo ay perpekto. Ang abogado ay tumingin sa akin at ngumiti ng profesional at malamig. Ang kanyang mamahaba at eleganteng daliri ay dahan-dahang humipo sa kontratang renta, sa makapal na bank statement at sa mga recording na aking kinuha ngayong umaga. Si Marco Reyes ay hindi lang nagtatago ang kanyang napakasama na sitwasyon sa pananalapi bago ang kasal, nanlinlang pa siya tungkol sa pinakmulan ng pondo para sa renta. At mayroon pa siyang milyon-milyong piso ng credit card revolving debt na hindi niya sinabi. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ito ay isang napakaseryosong fraudulent marriage. Ang boses ng abogado ay may kasamang isang gurian na kilig na narorumbago mahuli enega isang mapaglayon na mangganggaso. Dagdag pa rito, ang aktwal na insulto at pisikal na pang-aabusong pamiyang kabilang panig sa inyo at ang pagtatagong ari-arian sa panahon ninyong de facto na relasyon. Hindi lang namin pababalikin ang bawat sentimo ng inyong pera, ipaparamdam namin sa kanila ang masakit na damages. Hindi ko na kailangan ng malaking damages. Sumandal ako sa upuan, itinapat ang dalawang kamay sa makasalubong na posisyon at tumingin ng diretso sa abogado. Ang gusto ko ay tiyak na suntok. Ang tinapay na iyon na ipinagmamalaki niya ang kanyang iron rice bowl, gawin ninyong lubit na siya mismong magtatali sa kanyang sariling lig. Ang abogado ay malakas na tumawa, isang tawa ang isang taong nakita na ang huling sitwasyon ng kanilang biktima bago sila mahuli. Ayon sa inyong kagustuhan, ngayong hapon magpapadala na kami ng asset freeze petition sa korte. Bilang unang hakbang, ang sweldo account ni Marco Reyes at ang kanyang retirement fund lalagyan namin ng pulang garnishment order. Pulang garnishment order para sa isang empleyadong gobyerno na nagbibigay halaga nga higit sa kanyang buhay sa reputasyon at face sa Pilipinas. Ito ay katumbas ng isang panlipunang death sentence. Isang linggo pagkatapos, hindi ako naroon sa lugar, ngunit ang ulat ng abogado ay sapat na para mailarawan ang eksenang iyon ng buo sa aking isipan. Sa City Hall kung saan nagtatrabaho si Marco. Sa isang hapon ng aktibong trabaho, katahimikang nagpapalabas lang ng tunog ang keyboard ang opisina. Biglang pumasok ang ilang court marshals na may opisyal na wage garnishment order at bumusog sa opisina ng Human Resources sa isang gobyernong organisasyon na punong mahigpit na hierarchy at seniority, walang sikreto na nananatiling lihim. Ang court document ay naging isang napakalaking bomba na nagyanig sa buong City Hall. Ang makasamahan na kaninang nasa water cooler para mag-usap tungkol sa golf tuwing Sabado
ay biglang nagbabangang boses at nagtipon sa sulok. Tinitingnan si Marco na namuti ang mukha sa kanyang upuan tulad ng isang may nakakahawang sakit. Narinig mo ba? Ang sahog account ni Marco ay dinampot ng korte. Ang magandang rental apartment na iyon kuha niya sa panloloko sa asawa. Hala, lagi naman siyang nagmamalaking mayaman ang pamilya nila pala puro utang lang. Ang ina pa niya ay hindi lang lumaban sa manugang tinahol pa niya. Ngayon pinalabas ng babae ang lalaki sa unang gabi ng kasal. Ganyang ugali ang taong yan, paano niya mananatili dito sa ating opisina? Kahiya-hiya. Ang magulong na ito tulad ng karayom na may lason ay tumpa na tumalap sa puso ni Marco na nun ay puno ng kayabangan. Ang imahe niya bilang magino at mayamang empleyado ng gobyerno ay sa sandaling iyon ay ganap na bumagsak at naging putik. Tinanggal siya sa listahan ng mga kandidato para sa promosyon at ang kanyang department head ay tinawag siya sa isang oras na pagpapalabas ng hinanakit tungkol sa skandal na ito at iniutos sa kanya na ayusin ang sitwasyon agad. Ang kanyang hinaharap ay ganap na nakasara, ngunit ito ay simula pa lang ng impyerno. Nang mawalan ng proteksyon ang 4 na milyong pisong rental, ang 3 miyembro ng pamilya Reyes ay parang kuhol na tinanggal ng balat sa gitna ng malamig na panahon ng Disyembre sa Maynila. Dahil ang sahog account ni Marco ay nagarantiyahan ng korte at ang minimum na halaga lang ang natitira para mabuhay, walang kaya ang pamilya na maging deposito ng pinakamuramang apartment. Hinirap pang mababayaran ng card ni Christine at ng mautang sa bangko. Sila ay napilitang lumipat sa isang maliit at malamig at halumigmig na apartment sa Sampaloc. Walang sikat ng araw, may amag sa mga sulok. Huling linggo en Disyembre, malamig na Biyernes ang gabi, malalaking patak na ulan ay bumaksak ng walang tihil. Ang temperatura ay bumaba ng ilang degree sa gabi. Suot ko ang pinakamagandang business attire na perpektong sukat sa aking katawan, nakasuot ng mayos na trench coat at nakaupo sa driver's seat ng isang Toyota Land Cruiser na aking binayaran ng buo. Mainit ang aircon sa loob. Ang mamainit na upuan ay nagbibigay ng kayaayang init mula sa aking likod pababa. Mula sa radyo ay umagos ang tahimik na musikang cello. Huminto ako nang malumanay sa harap ng isang semaporo sa isang lumang commercial street sa Sampaloc. Sa makabilang gilid ng kalsada ay malumang tsarinderya at murang karinderya ang nahanay. Sa pamamagitan ng makapal na tinted glass, ang aking tingin ay nakababad sa isang makipot na eskinita. Doon, sa sulok na puno nga nagsikip na basura, may nakaluhod na isang matandang babae na nagtatangkang hilahin ang malaking itim na basurahan. Isang matandang babae. Nakasuot siya nga mga makakaibang kulay na lumang sweater na punong bubbles at sa ibabaw nito ay isang plastic apron na may mansang mantika at sinigang na sabaw. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa noo, basang pawis at ulan. Sa nalaladlad na sahig, natapilok ang kanyang paa at siya ay nahulog sa mga dumi. Ang itim na supot ng basura ay napunit at lumabas ang bulok na tira-tirang gulay, mga butong manok, at puting-puting taba na nagbuhos sa kanyang buong katawan at mukha. Nanatili siyang nakahandusay sa lupa, sinusubukan ng mga kamay na makalayo. Sa oras na iyon, ang asol na ilaw na posta ay nakliwanag. Iyon ang aking biyenan. Ang babaeng nun ay mayabang na pumunta sa aking apartment na may matataas na takong, nakokomento sa kulay ng aming sofa na malungkot, at naghagis ng marumig na basahan sa aking mukha at nagutos sa akin na mag-asin ng 10 ulo ng repolyo. Ngayon, ang kanyang dalawang kamay ay namamantal at pula at namamaga at punit-punit mula sa mahabang panahon ng pahugas ng magapinggan sa malamig na tubig ng tsarinderya sa likod. Ang kanyang pera na ginastos ng walang kahiyang kalayaan kasama ang ibinayad para sa mga credit card ni Christine ay nagresulta sa araw-araw na 10 oras ng pakukusot ng mga pinggan para mabayaran ang mautang. Hoy, matanda, ang isang basurahan lang ay ilang oras na. Pumasok ka na at hugasan na ang mga plato. Gusto mong mapalayas. Ang may-ari ng tsarinderya ay lumabas sa pintuan sa likod, kamay sa baywang, at nakmumura sa kinaroroonan ng biyenan ko.
Ang biyenan ko ay nagulat at nanginig habang nagsisikap na tumayo. Sa sandaling iyon, ang kanyang malabo at mapulang mga mata ay tumalab sa Land Cruiser na nakasalamin sa liwanag ng kalsada. Ang kanyang tingin ay umakyat sa malaking logo sa harap ng sasakyan at dumaong sa driver's seat at sa aking muka. Tumigil ang panahon. Nakita ko nang malinaw ang pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pagkalito patungo sa pagkabigla hanggang sa isang kaguluhang kahalo ng pagkamanhid. Isabel, ang kanyang malabi ay nanginig habang bumubukas. Sa susunod na sandali, parang isang nalulunod na tao na tumatakbo patungo sa isang lubid, bumangon siya ng pabali-bali mula sa basurahan at dalidalik na lumabas sa mga dumi, umusad-usad patungo sa aking sasakyan. Isabel, anak ko. Isabel, umiyak siya, iniunat ang kanyang marumi at mantikabasang mga kamay patungo sa pinto ng aking sasakyan. Isabel, patawarin mo ako. Natamlay ang matanda, nakamali. Ang aming Marco ngayon ay araw-araw lang uminom sa amag na apartment. Wala nang gustong kausapin siya sa trabaho. Maawa ka sa amin. Kung bumalik ka lang maupo ako sa iyong paanan magpakailanman, magiging alipin kita. Ang kanyang uhog at luha ay nakahalo at ang kanyang mukha bitak-bitak sa hangin at ulan ay nakadikit sa aking salamin, nag-iwan ng marumik na bakas. Hindi ako nag-aksyon ng sasakyan. Hindi ko ibinaba ang bintana. Nanatili akong nakaupo sa malamig na upuan at nagmasid sa kanya ng gaya ng isang tao na nagmamasid sa isang trahedyang obra maestra. Sa sandaling ang kanyang marumik na kamay ay muling naghandos sa bintana. Bumukas ang pintong pasahero ang bodyguard na aking kinuha para sa araw na ito at lumabas. Sa itim na coat at maputing guwantes, walang pagbabago ng ekspresyon. Iniunat ng bodyguard ang malakas na braso at hinakot ang matanda sa balikat ng damit at walang awang itinatapon siya mula sa sasakyan tulad ng maruming basura. Ang kahindik-hindik na sigaong biyenan ko ay pumutok at ang kanyang ngapa ay nadulas sa basa-basang aspalto at muli siyang bumaksak ng maingay sa tabing ng bulok na basurahan. Tinitignan ko siya na umiyak at kumukuha ng dibdib habang nakahandusay sa basurahan at dahan-dahan kong pinindot ang pababa na buton ng bintana. Ang malamig na ulan ng Disyembre at ang nakakasukang amoy ng basurahan ay biglang sumalunga sa mainit na hangin ng lubngang sasakyan, ngunit wala ni isang kilay na gumalaw sa aking mukha. Eleganteng inilagay ang siko ko sa gilid ng bintana, bahagyang tinalikod ang ulo at tiningnan siya ng mataas mula sa itaas. Nakita ko ang kanyang kamay na mamantal, may dugo at ang mantika basang apron niya. Dahan-dahan akong ngumiti perpekto at walang kapintasan habang nagmamasid sa kanya ng tulad ng isang prinsesa na nagmamasid sa isang serbidora. Nanay, ang aking boses ay malambot at mainit tulad ng hangin ng Abril, ngunit sa ilalim nito ay isang matalas na talim na nakabalot. Bakit nakaupo ka sa basurahan habang umuulan ng ganito? Nagtatrabaho ng iyan ang may-ari ng tsarinderya at nagbabantay pa siya sa inyo. Ang biyenan ko ay nanginik ng buong katawan, itinaas ang ulo. Hindi siya nakahanap ng kahit isang bahagi ng pagmamahal sa aking kahusay na pinahandang mukha at nang mawala ang kanyang pag-asa, ang kanyang malabi ay nanginig ng labis. Isabel, maawa ka sa amin. Bumalik ka na. Lumalim pa ang ngiti ko sa labi. Tiningnan ko ang kanyang mamata ng diretso at bawat salita ay malinaw na sinabi, tiyak na binawi ang kanyang sariling mga salita na nung una ay isinumpa niya sa akin. Nanay, magtrabaho po kayo ng mabuti. Sa mundong ito, walang lugar para sa mga taong walang silbi na kumakain ng libre. Sa oras na matapos ang aking salita, inalis ko ang tingin sa kanyang mukha na naging puti sa pagkabigla at agad na pinindot ang button ng bintana. Ang tinted glass ay dahan-dahang umakyat, inilayo ang kanyang kahindik-hindik na pag-iyak, ang nagpapatay na hangin ng ulan, ang nakakasukang amoy ng basurahan at ang 8 taon ng nakakasukang nakaraan ganap at magpakailanman mula sa aking mundo. Ang semaporo sa harap ay naging berde. Inaksyon ko ang sasakyan. Ang malakas na makina ay nagbigay ng mababang malalim na tunog. Ang itim na Land Cruiser
ay dahan-dahan at eleganteng lumipas sa malamig na ulan ng Disyembre. Sa walang lamang kalsada, sa ilalim ng malamig na gabi ng Maynila, ang natitira ay isang matandang babae na kumukuhang ng dibdib sa tabingang basurahan umiyak nang walang sumasagot magpakailanman. Hanggang dito ang kwento ngayon. Umaasa kaming nagbigay itong kasiyahan sa inyong lahat. Palagi kayong manatiling masaya, 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 manatiling masaya,